Maulang araw mga lods. Ayan dito naman tayo sa ating ibunan at tingnan nyo naman yung mga ibon na yan yan yung mga pinipicture ko hindi ko lagi pinipicture, binibidyohan na laging nandito. Ayan, kaya lang medyo mailap sila mga lods, kaya wala lang, viewing na lang tayo mga lods. Let it bang, bang. Magandang umaga mga lods. Ayan, kita nyo yung mga idol. Maulan pero tama talaga kayod marino tong mga ibon na to. Marami kasing hinog yan, kinakain pala nila yan yung bunga ng baliti mga lods. Ayan, minsan nga dumadapo na yan sa may bubong ng ibunan ko mga lods nga lang pabayaan na natin silang para masanay sila dyan na hindi sila ginagalaw. Although dami ng ibon dyan, iba-ibang ibon na yung pupunta dyan, para at least maganda yung viewing natin mga lods. Yan, tapos punta na tayo doon sa yung mga kasali, yung sumali sa parapol mga lods, babanggitin na natin. Ito sila mga lods: Jo Marie Cajao, 3 entry. Edgar Vela Cruz, 3 entry. Pascual Galicia, 6 na entry. Algie Ramino, 6 na entry. Timo J. Dilin, 3 entry. Amado Katubay, 6 na entry. Yan mga lods. So pag may hindi nabanggit yan mga lods, comment lang kayo, kasi ito lang yung tinitingnan ko sa ito lang yung nakikita ko na sumali pa lang muna mga lods. So mga lods, sali na kayo, malayo-layo pa to para na natin. Ulitin ko, yung mga paparapol natin, merong isang pares ng budget kit mga lods. Ayan, para at least alam nyo. Totally, nag-aagawan na sa pugad tong mga to mga idol. Kaya malamang-lamang kung mahusay kang breeder, makabuga ka agad to. Dapat ilagay mo rin siya magandang kalalagyan mga lods, yung hindi sila maabala. Kasi pag naabala, kahit sabihin mong pares na dito yan, siyempre maninibago sa lugar nila. Medyo yan, pero yan, pares na to mga lods, nagkakatsangan na to, kaya namumugat na Hindi ko lang alam kung yung ito yung nangitlog, kasi sa ganyan siyempre nasa flying cage. Sinadya ko talaga yan na maglagay ng ganon, para kapag experiment kasi yan Kaya lang dito sa area na to nag-aaway-aaway sila, kaya sabi ko hindi maganda. At may natutuklasan din ako rito na pag magkakasinsukat sila, yun ang naglalaban-laban mga lods. Napansin ko yun. Ayan, budget kit sa budget kit ang nag-aaway kasi. Pero iba naman, hindi naman nila inaaway kasi may mga hen naman dyan, tsaka kak. Talagang sila lang kasi siguro yung lingwahe nila, alam nila na namumugad din to. Ayan, kaya paparapol na lang natin mga lods, para walang sabihin wala tayong maging problema sa ibunan. Mas gusto ko nang ibigay sa inyo kaysa yung nadisgrasya mga lods. Yan. Tapos yung hinahanapan ko ng kasi ang napansin ko dyan, pag breeder na talaga, dun sila galit alam nila na mangingitlog na. Pag lumigid ka dyan sa nest box na yan, kikirahin ka. Parang yung pinagaling nating lumpo, nakakalipad na mga lods, dinilagay ko sa dyan. Yung paglagay ko, inaway nung yun nga, yung namumugad yan. Kaya sabi ko, talaga, agawan na ng parang nagiging territorial na. Bagamat hindi naman territorial yung kaya lang, siyempre, isa lang ang pugad. Experiment ko kasi yan kung makakapisa, ayan. Although dun sa kabila nakakapisa pero dito hindi kasi mga magugulang lahat. Kaya kumbaga na lang,
kung sino yung alpha, o di yan yung magwawagi, di ba, no? Ganun lang naman yung mga idol. Ano. So yun, nabanggit ko na yung mga kasali. Sali kayo mga lods. Tapos, ano nga ba yung itatopic natin ngayon mga lods? Yung itatopic natin mga lods, yung tanong ng ating isang subscriber, yan. Si Aris Daguhoy, yan. Totally hindi ko na, sige, pasahin na nga natin. Lods, tanong ko lang po, yun pong isang breeder ko na hen, tumigil na siya sa pag-itlog. Kusa po siyang nagpahinga, tapos po kahit kaunti lang po yung binibigay ko na patoka, mataba pa rin po siya. One day, kumbaga isang araw lang niya pinapakain ng ginagawa ni Lods. May pag-asa po bang mag-itlog uli? Salamat po, sabi niya. Ayan, mga Lods. Patali, ano naman yan mga idol? Una-una, hindi mo nabanggit yung mo kung ilang taon na. Di ba, no? Although, yan, sige, i-general natin yung tanong. Ganito yon mga lods. Yung yung ibon. Totally, kahit anong ibon. Ano naman yan? Ang pagkaalam ko, yun dun sa nabasa kong libro, na hindi ko na matandaan yung kung sino yung author nun eh. Ang parakit, ano naman yan? Nabubuhay yan ng na 15 to 25 o 29 ang record. Sipin mo yan, tagal no? So imaginein mo, mula sa 15 years hanggang 29 years buhay. Siguro naman yung ibon mo wala pang 10 years lods. Di ba, no? Baka nga mga 3 years lang yan o mas mababa pa. So ibig sabihin, bata pa yung ibon mo lods. Kasi ayon doon sa librong nabasa ko dati, di ko na lang matandaan yung Ano kasi yon ang ibon, sabi niya. Hanggat hindi pa yung yung talagang kumbaga sa Kapampangan, sabi yung gugo po o matandang-matanda na. Ibig sabihin ng gugo po, matandang-matanda na, kuba na, kumbaga sa tao. Ano yan, sabi nung yung libro na yun, umiitlog pa yan. Siguro, sa tansya ng libro na yun, kung nabuhay ng 29 years yun at ibinread mo, at least yung 15 years niya, umiitlog siya. 15 hanggang halos kalahati ng buhay niya. Kasi sa tao, mga lods, yan lalo na sa Pilipino, di ba? O kahit saan. Ang normal na buhay ng tao dito sa Pilipinas, na talagang pinaka life expand niya 60 to 70. Di ba, no? So, dahil sa maraming pangyayari sa Pilipino, kahit sa ibang bansa nangyayari na rin to, minsan hindi man umaabot na 60 yung tao, namamatay na eh. Kaya dineclare ng dati to na ang Pilipino, pagdating ng 60, yun na, namamatay na. Yun ang analyze nila. Although maraming namamatay ngayon, mag-observe kayo mga lods. Wala pang 60, patay na. So, dineclare nila yung 60, yung tao sa Pilipinas. Pagdating na 60, namamatay na. Yan, isa na yung anak ko ron, wala pang 60. Totally, 30 plus pa lang, patay na siya, no? Dahil sa pangyayari sa mundo. So, ibig ko lang sabihin doon, kaya gumamit ako ng sample sa tao. Ibig sabihin, lagpas kalahati ng buhay mo, yun na pwede pang manganak, ibig sabihin. Kasi meron nga 40 na nanganganak pa eh. Yung nanay ko, hindi ako nagkakamali, meron kaming kapatid menopause baby na eh. So ibig sabihin, may edad na yung nanay ko, nanganak pa. So namatay ang nanay ko 74. Kung nag-anak pa siyang may git 40, so sa makatuwid, lagpas kalahati ng buhay niya, nanganganak pa. Ilagay natin sa parakeets mga lots. Kung yung bagay record lang naman yun sabihin pinakamatanda. Di ba, no? Hindi naman yun ang tinukoy ko sa tao, yung pinaka age na namamatay siya. So, ibig sabihin yung common. So, kung ilagay mo sa ibon yon sa kids, yung common na namamatay, kung talagang nasa wild nga yan mga lods,
Ayon sa mga ano to mga ekspertong nag-analyze. Pag nasa galaan yan, ang buhay niyan, pinakamatagal na yung 15 years. Swerte yun pag umabot ng 15 years. So, pinaka-common, 6 years. Namamatay yung ibon. Alam niyo kung bakit? Kasi, maraming kalaban sa labas. Una-una yung kagutuman. Yung panahon. Yung panahon, marami yan. Kung i-apply mo sa Pilipinas yun, ang daming disaster dito, di ba, no? Tag-init, tag-ulan, tag-bagyo, tag-lamig, di ba, no? Oh, di kalaban lahat ng ibon yan, no? Kung sa Australia kasi nag-umpisa eh. So, pati yung yung mga predator. Oh, plus yung tao pa. Kasi nung araw, mga lods, hindi nakakaalam, pagkain ng mga katutubong Australiano yan. Tinapik ko na to dati eh. Kaya nakita ko parang karamihan hindi interesado kaya hindi ko na tinuloy kasi siyempre kailangan natin yung knowledge na may views. Pag knowledge lang walang views sayang yung natin, di ba, no? Hindi ko na tinuloy kasi ang ganda sana ng topic yun eh. So ang daming kalaban sa madaling salita. So sa analyze ng yung mga eksperto sa ibon na yan, pag sa wild dyan talagang common na nabubuhay yan 6 na taon lang. Swerte pag umabot ng 15 years yan. Sabihin talagang matinik yung ibon na yun. Magaling. So ano ibig kong sabihin? Kung ilalagay mo sa wild dyan, ang pinakabuhay niya na nabubuhay siya, 6 na taon lang. Yung common normal. Tapos maraming kalaban kasi dyan eh. Sana nagigets nyo yung point mga lods So ngayon sa 6 na taon na yun, tuloy-tuloy ang pag-itlog nun mga lods. Yan, kaya ako lang ako gumamit para maintindihan ni Idol yung nagtanong tuloy-tuloy yun, hindi tumitigil yun. Di ba, no? Kahit saan nga yan, kahit tag-init-tagulan o ano pa man, itlog lang yan. So ngayon, ang ibig kong ipunto ron, siguro naman yung ibon mo, wala pa ang 6 na taon. Sabi mo nga, tumigil na, may pag-asa pa ba? So kung direkta kong sasagutin, meron. Kasi ang buhay nga niyan talaga 29 years eh. Ayon sa record 29 years. Oh, tapos 29 years yun nasa pangangalaga ng tao. Record yun. Tapos yung common sa pangangalaga ng tao may tumagal na 15 years. Oh, yun yung common. Yung uncommon o kumbaga rare na nabuhay 29. Yung common, 15. Kung aalagaan mo talaga. Kaya lang tayo mga Pilipino, wala, panay, kaya ko, palit lang tayo ng palit ng ibon. Kaya walang tumatagal na matandang ibon sa atin, Pero kung aalagaan mo yun, ayon sa mga eksperto, 15 years kayang mabuhay ng tao sa captured. Kasi may na-record niya, 29. So ngayon, balik tayo sa tanong ni Lods, na may pag-asa pa ba raw na umitlog. Unang-una, ito yon. Hindi mo sinabi kung ilang clutch na yan. So, ibig sabihin ng clutch, kung nakailang breed na ba yan. Diba, no? Kung nakailang pisa na ba yan. Dapat yun mga lods, binibilang nyo. Kasi ganito yon. Kung marami ka ng ibon, dapat ang ibon hanggang 3 clutch, pinakamahaba na yung 4, pinapahinga mo talaga yon. Ganun yan mga lods. Kasi pag hindi mo pinahinga yung isang araw, babagsak yan. Ganun yan. Kaya si Lods yung tanong niya kung may pag-asa pa ba raw kasi kusang tumigil. Una-una baka nasagad na yung ibon mo, Lods. Anong ibig ko sabihin nasagad? Baka mamaya nakailang clutch na yan. Minsan nga, 3 clutch lang, tumitigil na eh. May ganong ibon. So ngayon, ibig ba sabihin, kung tumigil siya, hindi na sa itlog. Iitlog yun. Ang dapat mong gawin ganito, lalo na sabi mo, tumataba. Kaya nga ito yung lagi kong payo. Dapat meron kayong flying cage na malaki. At least ang laki kahit 120 ang haba o 150. Sa CM to 1.5 o 1.2, sabihin 120, tapos ang taas 1 meter, tapos ang luwang 70, yan, 70 by 120 by 100.
At least may ganun kayong flying cage mga lods. Pag ganyan na yung kondisyon ng ibon nyo, di, ilagay nyo muna. Sabihin, nangangailangan ng exercise yun, nangangailangan ng pahinga o kondisyon, kumbaga. Ganun yun. Ngayon, lods, huwag kang mag-alala, ano yan, iitlog pa yan. Kasi ano lang yan naman yan eh, parang tao rin yan. Uubusan ng sustansya sa katawan. Nadidrain din yan kahit binibigyan natin yung itlog ng itlog. Nakita nyo yung ibon ko na nalumpo. Pasalamat lang ako doon, nalumpo lang. Kasi minsan pag hindi kinaya ng breeder yan, bigla na lang titirik yan mga lods. Patay yan, makita mo, matigas na, nasa loob ng nest box. Nangyari sa akin yan, yung mga ganyan na biglang namamatay yung ano. So ibig sabihin, ano yun? Ang iniisip kasi natin, naka-3 clutch pa lang, pwede pa isa. Pang-4, hindi na niya kinaya, to, das. Kaya kailangan din ng pahinga ng mga yan. Totally ako, meron dito, naobserbahan ko yung ibon, talagang may malakas naman talaga na walang katigil-tigil. O tingnan nyo, naalala nyo si Tweety. Di ba, no? Si Tweety, na yung ibon kong pinakamalakas umitlog, kita nyo, yun, pinahinga ko na yun, ha. Tapos nung binalik ko, yun, tirik siya. Ganun yun, mga lods. Kailangan din ng pahinga ng ano, na ibon. Kaya ano lang yan, lods, ang gawin mo lang dyan, ang maganda, meron kang malaking flying cage. Importante yun. Kaya kung napapansin nyo yun sa akin, bakit ang gaganda, bakit ang sisigla? Kasi nakakatakbo. Nakakatakbo. Nakakalipad ng maayos, mga lods. Di ba? Talagang yung pagaspas nila todo bigay kasi malaki yung flying cage. So yun ang diskarte, mga idol. So yung tanong mo, ano yan, may pag-asa yan, ilagay mo sa flying cage. Hanggat maaari, walang kak kasi mamaya katsangin din dyan. Diba, no? Pero hindi na maiwasan, basta ilagay mo sa flying cage. Tapos yung kapares niya, siguro paparisan mo muna ng iba kung may pwedeng ipares dyan. Tapos yung hen, pahinga mo hanggang sa maging sexy uli, lods. Ganun lang ang technique sa diskarte ng pag-iibon, mga idol. So yun, ganun lang mga idol. At sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo. Tapos yan, tama yan, huwag mo masyadong pakainin. Tsaka baka mamaya, ito lang, dagdag ko lang. Baka mamaya kung isang beses ka nga magpakain, marami naman. Ano lang, isang kutsara lang o isang scoop yung sa gatas ng bata. Ganun lang yun. Ngayon, pag nilagay mo sa flying cage yan, may kaagaw. May kaagaw, tas lipad ng lipad. Ayun, papayat yan mga idol. So yun, yun lang yung ano natin mga lods sa topic natin ngayon. Sinagot ko lang si Idol. So yun lang siguro mga lods, at maraming salamat sa panonood at sali na kayo sa ating palaro mga idol. Okay mga lods, maraming salamat. Bye bye.